Kumusta naman po ang ating mga kamag-aaral dito po sa Maniwala Online Bible Study? Welcome po, salamat po ulit sa inyong oras at ngayon po ipagpapatuloy natin ang ating series Restoration Movement 201, Stone Campbell Movement at tayo po ay part 4 na ngayon. Kung sa nakaraan ay aking ipakilala sa inyo si Barton W. Stone, nais ko po namang ipakilala sa inyo si Thomas Campbell. Si Thomas Campbell po ay isinasama ng kanyang ama na si Archibald sa Church of Ireland noong mga panahon na yon at ang Church of Ireland during that time was a part or connected to the Anglican Church. Kung nabanggit ko po sa nakaraan na si Barton W. Stone na isinasama ng kanyang ina sa church ay sa Virginia. Ngayon naman po, ito namang si Thomas Campbell ay sinasama ng kanyang ama sa Church of Ireland. Di po kalaunan ay nag-asawa po si Thomas Campbell. Ang pangalan po ng kanyang asawa ay si Jane Carnegie at sila po ay kinasal. Sila po ay June bride, June 1787. Now, gusto ko pong ipasilip sa inyo ang bahay ni Thomas at Jane Campbell. At marahil po kapupulutan natin itong mga bagay na ito kung paano nila nadi-disciple ang kanilang mga anak. At alam po ba ninyo na sa bahay ni Thomas at Jane Campbell ay meron po silang family devotion morning and evening. Dalawang beses po. Then every day, each member of the family should memorize a portion of the scripture. Bahagi ng Biblia ay kanilang kinakailang i-memorize every day. Now, I did not say memorize a verse, kundi a portion of the scripture. Para po bang Psalm 23, 1 to 6? Hindi lang po yun. Kung meron silang every morning and evening, meron silang every day, meron silang once a week. Once a week, studying the Bible together as a family. Thomas Campbell leading the study of the scripture sa kanyang pamilya. At kung meron pong once a week, meron pa isa silang once a week. On the Lord's Day, they attend worship together at pag-uwi ng bahay, ay hindi lamang sila basta kakain at matutulog, kundi upon returning home, each one was expected to remember the scriptures used by the preacher and give the leading points of the sermon of the preacher. Okay po ba yun? Okay, mga anak, ano po ang ginamit na talata? Anong ginamit na talata ng tagapangaral? At ano ang kanyang mga major points? Anong mga leading points? Anong natutunan ninyo? That is how it was sa bahay ni Thomas at ni Jane Campbell. Kumusta po ang ating mga bahay kung ating sisilipin sa mga panahon ito? Alam nyo, one day, while walking through the fields sa Ireland, sa Palayan, dahil po, si Thomas Campbell po ay nagkaroon ng conversion experience. And now, again, that is a very important word, conversion experience, na sabi nga po, he had a divine encounter where he suddenly felt a divine peace. And so after this conversion experience na naranasan po, na nagkaroon siya ng divine encounter, having a divine peace, sabi nga po ni Thomas Campbell sa kanyang kwento. He became a Presbyterian minister. Now, tandaan po ninyo, isa po sa kwalifikasyon para maging Presbyterian minister, license muna, ay kinakailangan meron kang conversion experience. And nagkaroon po siya ng conversion experience, a divine encounter or a definite calling and experience with God. So, he had conversion experience. Walang problema.
Now, matapos po siyang maging isang ministro sa Ireland, Thomas Campbell experienced yung po tinatawag na church division in Ireland. Nakita niya, hindi lang po niya naranasan, nakita niya, nasaksihan niya, talagang grabe po ang kanyang nasaksihan na problema ng division sa Ireland. At that time, ang Presbyterian Church was experiencing problems after problems after problems, and the main problems ng church na yon sa Ireland, ng Presbyterian Church, division, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi ng mga churches. Si Thomas Campbell po ay naging ordained minister kasi nakapasa po siya, hindi lamang siya naging licensed minister, siya po ay yumakap sa Confession of Faith. So, naging ordained minister po siya, nakapasa po siya sa testing ng sermon at walang problema. Naging ministro po siya, ordained minister po siya ng Old Light Anti-Berger si Cedars Presbyterian Church. Now, medyo mahaba po na title ng church. Old Light, Anti-Berger, si Cedar Presbyterian Church. Bakit Old Light? Kasi may New Light. Bakit Anti-Berger? Kasi may Berger. Si Cedars, merong main Presbyterian Church. So, to simplify the problem na nakikita po nyo dito sa mahabang title na ito, this was simply a Scottish political issues or Scottish political issue that reached Ireland. Isang problema doon sa lugar na yon, sa Scotland, na nakarating sa Ireland. Ang sabi nga po ni James North ay ganito. They officially believed they were the one true church, and all persons of any denominational stripe ought to be this fellowship. Sapagat hindi ka Old Light, at ikaw ay New Light Anti-Berger, hindi ka namin dapat kilalaning true church. O sapagat ikaw ay Old Light, pero hindi Anti-Berger, kundi Berger si Cedar, hindi ka namin dapat kilalaning kapatid, kundi dapat ka namin i-disfellowship kasi hindi ka bahagi ng one true church. Sounds familiar po ba? And so my personal observation, mga kamag-aral, and my comment is this: the Old Light and Anti-Berger, si Cedars Presbyterian Church was already abounding in division. Sobra grabe po ang kanilang division. May Old Light, may New Light, may Anti-Berger, may Berger, si Cedars Presbyterian Church. Iba't iba po. Grabe po ang kanilang division. And their attitude was to multiply a bit more by disfellowshipping those who are not a part of the quote and unquote true church. Meaning, our church. If you're not a part of our church, then division multiplies. Dagdag na paghihiwalay kasi hindi ka one of us. Now, this problem was not supposed to be a problem in the church in Ireland, kina Thomas Campbell. Kasi problema po ito, political issue po ito sa Scotland. Yung division na yon ng church na yon, na mga anti-Berger and Berger, anti-Berger and Berger. Ito po yung problema sa Scotland, sa church sa Scotland, hindi po sa Ireland. And if you can Google them, magkalayo po yun. Magkaiba po ang geographical location. Hindi magkalayo pero magkahiwalay po. But the church division reached Ireland. Yung problema sa Scotland nakarating po sa Ireland. And how did it happen? Paano naman nangyari yun? Well, how did the church division in Scotland affect or reach the church in Ireland? Ay ito po ang mga bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa Scotland po, mayroon pong batas. One of the laws in Scotland was that all residents of towns,
Hindi po nila tinatawag na towns sa Scotland. Noong panahon na yon, mga 1800s, ang tawag po nila sa halip na tawaging where is the town or where is your town ay where is your burgher. Sa Scotland po, burgher ay town. Now, one of the laws in Scotland was all the residents of the towns had to swear allegiance to the religion presently professed in that realm. So kung ano yung dominant religion sa lugar na yan, dapat you are swearing an allegiance to that religion in that particular place. So yun po ang ibig sabihin ng burgher and anti-burgher. Kung ikaw ay nagte-take ng oath, you are swearing, ano po, then you are a burgher. Kung ayaw mong mag-swear ng oath, then you are an anti-burgher. So yun lang po ang pagkakaiba no ng burgher sa anti-burgher sa Cedar Presbyterian Church. It was again, it was a political issue in Scotland na nakarating po sa Ireland. Now, sabi nga po ni James North, again, the various groups in Scotland sent missionaries over to their fellow Presbyterians in Ireland, informing of the disputes back home and urging them to choose sides. The tragedy of this was that the issues themselves had nothing to do with the churches in Northern Ireland. Fellow believers divided over the theoretical questions of culture that meant nothing to how they function as Christians. Walang kinalaman ang problema ng Scotland doon sa Ireland. Pero nakarating because of the missionaries na mula sa Scotland ay nagpunta sa Ireland at yung problema ng Scotland ay na-import o nadala sa Ireland. At ang sabi nga po ni James North, that was the tragedy. That this was the issues themselves had nothing to do with the churches in Northern Ireland, pero naapektuhan po sila. Now, gusto ko pong makuha pa ninyo ang nangyayari dito. And so I would like to illustrate, maikwento ko po sa inyo ng mas malapit sa puso natin. Ano ho? Kung ano yung nangyayari dito at ano ba yung parang bakit nakarating, ano ho, yung problema ng Scotland sa Ireland. Ganito po yun. Closer to the heart, halimbawa, the problem of division among the churches in the Philippines influence the brotherhood churches in North America. Sapagkat may mga Pilipino sa North America, sa Amerika, yung problema ng mga churches dito, nadadala sa North America. So kung ano man po yung pinagtatalunan o hindi pinagkakasunduan dito, pagdating doon, problema rin sa North America. Ganun po ang nangyari sa Scotland at Ireland. Problema ng Scotland, nakakarating ang problema sa Ireland na hindi naman dapat nilang problemahin. And vice versa po ito. Ibig sabihin ng vice versa and the division among the churches in North America, minsan nadadala naman dito sa Pilipinas. Yung problema nila na dapat sila lamang doon na nag-uusap, nadadala sa Pilipinas. Well, maliit na ang mundo, but ang tanong, dapat ba nating naipapasa ang problema? Pagkakampi-kampi pa ang tawag doon. Kung sino yung kakilala mo doon, dapat sabihan mo at impluwensyahan mo. Ganun ba yun? Na ang problema doon ay sasabihin sa'yo dito at magiging problema din dito. So yun po yung nangyayari dito. Kaya ko lang ho nai-illustrate para mas maliwanagan po ng lahat ng ating mga kamag-aral. Meron pong mga tao na o grupo ng mga tao na nakaimpluwensya po kay Thomas Campbell's theology.
sa kanyang mga natutunan, sa kanyang mga itinuro sa dakong huli, meron pong mga tao at grupo ng mga tao na naka-impluwensya sa kanya. Maipakilala ko po sa inyo at maikwento ko sa inyo si John Glass. Now, he left the Church of Scotland because of its emphasis on church and state relationship, even when the state church was the Presbyterian Church. Si John Glass po ay Presbyterian Church at nagtuturo doon, pero umalis pa rin po siya sapagkat hindi niya nagustuhan ng masyadong pagbibigay ng emphasis sa church and state relationship. John Glass, at ito po ang nais kong ipakita sa inyo, he believed that each congregation should be autonomous. Now, nagkakaroon po ba kayo ng konting hint kung saan tayo papunta? Kung paano mabubuo ang restoration movement? Local autonomy. Each congregation should be autonomous. John Glass believed. Hindi lang po yun. He taught that the precepts, mga katuruan, mga examples of the New Testament, mga utos, mga halimbawa sa New Testament should be the major guide for church life. Isa pa po na binigyang diin ni John Glass at para makilala niyo po si John Glass, he followed Acts 2:42 as the divine order of worship. Dapat may pagkakasunod-sunod ang pagsamba at dapat ganito ang sunod-sunod sa pagsamba. Walang masama. Walang masamang sundin ng Acts 2:42 na divine order of worship. No problem. So what's the problem? Well, the problem was they declared non-fellowship. Yung pong nagpa-practice at sumusunod sa Acts 2:42 as the divine order of worship. They declared non-fellowship with congregations that differed from them, meaning those congregations na hindi pina-follow ang Acts 2:42 as the divine order of worship. Hindi namin kayo kapatid. You are not our brothers. You're not our sisters. Maybe even saying you're not the true church. Sounds familiar po ba? Sino po ang nagsabi uli na history is boring? Now, sabi nga po ni James North ay ganito. But this emphasis on the restoration of New Testament teaching was not balanced with a concern for Christian unity, and the result was to see numerous divisions over various issues. Ang sabi niya, ang problema ay hindi lamang yung pagtuturo ng pagdidiin at pagbibigay ng emphasis sa restoration ng New Testament teaching, kundi hindi na balansyado yung concern, yung pagmamalasakit, yung pagnanais for Christian unity, which was the prayer of Jesus. Sabi pa rin niya, the restoration movement in America inherited many of the concepts of Glass and Sandeman. Unfortunately, some of the divisive tendencies were also passed along. Sabi niya, yung impluensya ni John Glass and Sandeman, itong movement na ito, itong grupong ito, unfortunately, yung kanilang paniniwala ay kanilang ipinasa sa iba at yung divisive tendency nila, ipinasa nila sa iba. Na para bang yun ang sinabi ni tatay at sinabi sa anak at yung anak sinabi sa kanyang anak, ipinapasa ang division. And this is passing the hostility na minsan po ay hindi naman dapat maging problema. Hindi dapat maging test of fellowship. Pero nagiging test of fellowship. At ang mabigat pa nga nito, numerous divisions over various issues. Para bang lahat na ay dapat nating pagtalunan, lahat na ay dapat nating pag-usapan. And unfortunately, para bang lahat na dapat nating paghiwalayan. Really? Isa pa po sa
impluwensya kay Thomas Campbell, walang iba kundi si Robert and James Alexander Haldane. Now, para naman po sa dalawang ito, kay Robert and James Alexander, church practices should be based on the precepts, mga iniutos of the New Testament. Walang problema. Napakaliwanag po, napakaganda na prinsipyo. Walang ibang batayan liban sa kasulatan. Kagaya nga po ng ating awit. Sabi nila, both worship services and daily Christian conduct should be in conformity to the teaching and practices of the Apostolic Church. Dapat ang ating mga ginagawa sa mga panambahan at ang ating pamumuhay araw-araw ay nakabatay sa itinuturo at ginagawa ng Iglesia sa panahon ng mga apostol. Walang problema po. Walang problema. Maganda. Gawin natin. Isa pa pong sinabi ni Robert and James Alexander Haldane, immersion was the apostolic practice of baptism. Kagaya po ni Barton W. Stone na ating pong napagkwentuhan na, napag-usapan na nung nagkaroon ng kontrobersya na dati wala siyang interest para pag-aralan ng baptism, nung nagkaroon ng issue sa kanilang kongregasyon o sa kanilang samahan ay pinag-aralan po niya ang baptism at immersion ay napagtibay nila the apostolic practice of baptism. Yan po si Robert and si James Haldane. Walang problema sa lahat ng ito. Ay ano nga po ang problema? Ang problema, lahat ng ito na kanilang sinasabi ay nagiging test of fellowship at hindi nila nagiging kasundo at nagkokos ng division ang lahat ng ito sa mga kapwa nila Kristiyano, mga panahon na yon, na sa halip na pag-usapan, ang sabi nga po ni James North, numerous divisions over various issues. Hindi sila nagkikita sa mata, kundi sa halip. Sila ay naghahati-hati at nagpapatibayan na lamang kung sino ang matitira, siya ang matibay. Parang ganon na nakakalungkot. Nangyari noon, nangyari ngayon. Pero hindi pa po tapos ang ating kwentuhan. Meron pang isang naka-impluwensya kay Thomas Campbell. Siya po si John Locke. John Locke. Si John Locke po ay may sinulat na ilang mga essay. Ang isa po ay Essay Concerning Human Understanding. At ito po ay nakatulong kay Thomas Campbell. It influenced Campbell's concept of man and man's ability to understand the scriptures plainly. Kasi may nagsasabi, even among the Presbyterian, na hindi mo maunawaan ang Biblia kung hindi ka regenerate, kung ikaw ay hindi ginagay ng Holy Spirit. Well, hindi mo maintindihan. It is impossible to understand the scripture plainly. Well, nabasa po ni Thomas Campbell ang sinulat po ni John Locke na Essay Concerning Human Understanding na nagsasabing there is the ability of man to understand the scripture plainly. At ito po'y kanyang nakita na karapat-dapat tanggapin at paniwalaan. Gayun din po, sumulat po si John Locke ng A Letter Concerning Toleration in 1689 na kung saan John Locke appealed for religious toleration in the context of religious strife. Religious toleration in the context of religious strife. Na medyo haba-habaan mo ng konti ang PC mo sa pagtanggap at huwag naman masyadong hanggang dito lamang ang ibinibigay mo sa ibang tao. Na hindi na nga kayo nag-uusap, ay binibigyan mo pa siya ng boundary. Hindi mo na nga siya masyadong naunawaan. Binibigyan mo pa siya ng limitasyon. Kaya sabi ni John Locke sa kanyang Letter Concerning Toleration, well, he was appealing for religious toleration in the context of religious strife. Ano man pwedeng pag-usapan yan? Another one is that John Locke pleaded for the church to be guided solely
on the basis of New Testament teaching. Again, yung ating laging inaawit, walang ibang batayan liban sa kasulatan. Ito po yung mga parang paghahawi ng daan patungo sa isang magiging malaking movement pagdating ng panahon. Hindi pa po restoration movement. Wala pa. Historically, chronologically speaking, hindi pa po. Again, John Locke emphasized that any doctrine that is to be used as a test of fellowship, anumang katuruan, anumang inyong sinasabi, ay hindi dapat gamiting test of fellowship hanggat hindi ito nagiging maliwanag na nasa banal na kasulatan. It should not be used as a test of fellowship if it is not really clear in the scripture. Dapat maging maliwanag talaga bago ito maging test of fellowship. Now, there was a time po sa buhay po ni Thomas Campbell that Thomas Campbell and his family migrated to America or to North America from Europe, from Ireland to North America. Actually, ang nangyari po, nauna siyang pumunta at sumunod po si Alexander na naging katiwala po ni Thomas Campbell sa kanilang pagtuturo sapagkat may iniwanan pong school si Thomas Campbell. At sila po ay sumunod si Alexander Campbell at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina ay sumunod lamang po kay Thomas Campbell. Pag-uusapan po natin yan kapag dumating na tayo kay Alexander Campbell. And so, pumunta po sa Amerika si Thomas Campbell for one reason. Thomas got sick. Nagkasakit po si Thomas Campbell. And he was suffering from overwork. Overwork. Bakit po? Kasi he was preaching in 2 congregations and at the same time teaching in school to provide for his family. Sobrang pagod na his doctor in Ireland persuaded Thomas to go to the United States para magkaroon ng kaayusan ng kanyang kalusugan. And so nagpunta po. So he went. And when he arrived in America, the Presbyterians were divided just like in Ireland and Scotland. Kung ano yung iniwan niyang problema at division sa Ireland at sa Scotland, pagdating niya ng North America na thousands of miles away, napakalayo. Eh, yan din ang problema. Interestingly, the church divisions in Ireland and Scotland were brought to America. Nadala yung problema ng Ireland, problema ng Church of Scotland sa Amerika. Hindi po si Thomas Campbell ang nagdala. Pagdating niya, may problema na. So we already learned that kapag hindi ka ordained Presbyterian ministers, pwede kang mag-preach. Bakit hindi? Licensed Presbyterian minister, walang problema to preach. But, tandaan po ninyo, kagaya ng ating pinag-usapan at napagkwentuhan kay Barton W. Stone, hindi mo pwedeng gawin yung ibang function kagaya ng officiate ng kasal. Hindi ka pwedeng mag-preside ng funeral service. Hindi ka pwedeng mag-baptize kasi hindi ka ordained Presbyterian minister. Ito ang isang mabigat na sitwasyon. Kakaunti lamang nung mga panahon na yon sa Amerika, in North America, ang mga ordained minister ng mga Presbyterians. Iilan lang. And so, let me show you kung ano pong nangyari sa limitasyon na kung hindi ka ordained, hindi mo pwedeng gawin ang mga ito, and kakaunti ang mga ordained ministers. So, ano nangyari? So, let me show you some of the concerns due to the lack of ordained ministers in North America. Those who wanted to get married, na dapat ng ordained minister lamang ang magkakasal, yung lalaki at babae na ikakasal, ay they live together muna.
O sabi, "Oh, teka bakit nangyari yun?" Well, parang culturally tinanggap po nila yun kasi nga hindi puwedeng hindi ordained minister ang magkakasal or else wala namang bisa yung kasalan. So, maghintay kayo, hindi pa umiikot diyan yung ordained minister, maghintay kayo, sige magsama na kayo at pagdating diyan ng ordained minister, ikakasal kayo. Kaya minsan ang sabi nga po sa mga kuwento ng history, sa kuwentuhan ano mga aklat, eh, 'pag ikinasal na yung lalaki at babae, which hindi naman po talaga dapat ano, magsama, pero kapag ikinakasal na daw po, eh, kasi wala pang ordained minister, eh, may anak na at yung anak, eh, nagiging kung lalaki ay ring bearer o kung Bible bearer kung ano man at yung babae nagiging flower girl. Eh, kasi nga po kakulangan ng ordained minister. Parang naging kultura na po. Well, hindi lang ho yun. Only ordained minister conducted funeral services. O e papaano ngayon yan? Papaano yung mga patay? Pwede bang ilibing yon? Well, pinapayagan. The dead buried. Sige, libing nyo na. But the official funeral service happened when the preacher arrived. Kasi kinakailangan ang magkakaroon ng service, official, para magkaroon ng kabuluhan yung service na yan, kinakailangan ordained minister. And so on. Ako, ang dami pa po. Now, Thomas got into big mess serving communion. Tanda po ninyo na ikwento ko po sa inyo na ang ordained Presbyterian minister lamang ang pwede noong 1800s ang pwedeng mag-preside sa communion, sa Lord's Supper. Eh, nagkaroon po ng problema si Thomas Campbell and let me tell you kung anong nangyari. Dahil nga po sa kakauntian ng mga ordained uh, Presbyterian minister, eh, may ginawa po si Thomas Campbell na napigatan po kasi siya sa sitwasyon. So instead of simply serving the Lord's Supper on Sunday, kasi may karapatan naman po siya, kasi naman po siya ordained Presbyterian minister. Sa halip po na kanyang bigyan lamang at i-offer ang Lord's Supper, ang communion sa anti-Berger, si Cedar Presbyterian Church. Isinama po niya ang mga Berger na sa tingin ng iba ng presbytery, ng grupong ito, ng anti-Berger, si Cedar Presbyterian Church, not the true church. So, pinaglingkuran niya, sabi niya, sige, matagal pang pupunta, matagal na kayong hindi nakakapag-take ng Lord's Supper, sige, magsama na kayo dito at ako na ang magpipreside sa Berger and anti-Berger. Siya po ay anti-Berger sa Cedar. Ako na magpipreside and you can take the communion. Well, yung mga membro nagpuntahan. Eh, ito ngayon ang problema. Nakarating sa presbytery, sa Synod Presbytery, yung ginawa ni Thomas Campbell. Nako, bakit mo binigyan ang mga dinisfellowship natin, ang mga naliligaw ng landas? Naliligaw na nga ng landas eh, binigyan mo pa. Parang ayaw mo pang bigyan ng pagkakataong sumama, no? Parang gano'n. Bakit mo sila pinagbinigyan ng communion? Hindi mo ba alam na tayo anti-Berger at sila'y Berger, si Cedar Presbyterian Church? Para bang sinasabi na, eh, tayo ang true church, bakit mo isinama yung hindi natin dapat kasama? And so he was accused, not only because of what he did sa communion, sa Lord's Supper, but on 7 charges. Naku, dumami ang akusasyon sa kanya. And so when the day of investigation by the Synod Presbytery arrived, the Presbytery found Campbell guilty on 4 counts out of 7 charges. Hindi na ho natin iisa-isahin yun. Guilty po siya ng 4 counts out of 7 charges. Eh, anong ginawa ni Thomas Campbell? In the fall of 1808, marahil po August, after 11 years or more as an ordained minister, alam niyo ang nangyari? Campbell left the anti-Berger, si Cedar Presbyterian Church. Kung
si Barton W. Stone and four other preachers were dismissed. Si Thomas Campbell po, hindi na-dismiss, umalis na talaga siya. Sa hindi niya makayanan na tila man din wala naman siyang ginagawang masama na makapag-take ng communion, pareho yung anti-Berger, si Cedar Presbyterian Church, at yung Berger si Cedar Presbyterian Church. Mag-iba ng pangalan, pero minasama ng Synod Presbytery. And so he left. He left the anti-Berger, si Cedar Presbyterian Church. Campbell deplored the sectarianism of the time and pleaded with the people to cooperate with one another. Matapos po siyang umalis as a Presbyterian minister, nakipag-usap po si Thomas Campbell sa ilang mga datihan na niyang Irish neighbors na marahil may interest din po sa pananampalataya na noong panahon na nakatira na po sa Washington County. Na marahil ngayon ay Washington DC. Maybe that's the equivalent. Now, 4 months sa marami pong mga buwan ay nagkaroon po sila ng pagpupulong, pag-uusap, pagtitipon-tipon, and he spoke to them and he emphasized to this Irish neighbors na nagkaroon ng interest sa pananampalataya the importance of unity based on biblical authority. Now, nakikita na po ninyo dito yung unity through the scripture. Hindi pa po ito restoration movement, hindi pa po historically, chronologically speaking, hindi pa po. Ito po yung kanyang mga old Irish neighbors from Ireland na nasa Washington na at kanyang tinipon at kanyang tinuturuan ng Biblia. At in-emphasize nga po niya sa grupong ito, the importance of unity based on biblical authority. At sa kanilang pag-aaral, at sa kanilang patuloy na pagtitipon, it was during one of their meetings that he admonished them with these words. At alam na alam po ninyo ito. Where the scriptures speak, we speak. And where the scriptures are silent, we are silent. Doon po nag-originate ito. Matapos siyang umalis noong 1808 as a Presbyterian minister, nagtipon sila ng kanyang mga kapwa Irish at in-emphasize ang importance of unity based on biblical authority, na buo yung motto or slogan na where the scriptures speak, we speak. Where the scriptures are silent, we are silent. Ina-attribute po ito kay Thomas Campbell. Now, ito ang maganda. Isa po doon sa naroon sa kanilang pagtitipon ng sabihin ito ni Thomas Campbell. Ang sabi ng isa na nakaupo doon sa may kanto, sa isang tabi doon. Parang alam na alam, ano? Sabi ng isa, if we adopt the motto, then there is an end to infant baptism. Where the scriptures speak, we speak. Where the scriptures are silent, we are silent. Sandali lang. This gives an end to infant baptism. To which Campbell replied, if infant baptism be not found in the scripture, we can have nothing to do with it. Wala tayong gagawin yan. Hindi natin pa-practice yan. Kasi the Bible is silent about it. Where the scriptures are silent, we are silent. May isa po namang tumayo doon sa pagtitipon na yon at ang sabi niya ay ganito, sandali lamang mga kapatid. Sinabi ng Biblia sa Mateo 18, suffer the little children to come unto me. Hindi ba't maliwanag yun na pwede ang infant baptism kasi sinabi ni Jesus sa someone na suffer the little children to come unto me. Hayaan niyo sila. And infant baptism. But someone said again, brother, in that scripture you have quoted, parang nag-aral ng misquoted, ano? In that scripture you have quoted, there's no reference to infant baptism. Walang reference. Wala nga tayong makitang tubig doon sa Matthew na binasa mo.
Kaya wala na reference doon sa binasa mong text patungkol sa infant baptism. At alam po ba ninyo, since that time, Campbell's motto was adopted and used sa maraming pagkakataon. Now, the Irish group who now live in Washington County na nag-migrate nga po sa US, sa United States. Hindi pa po United States, ano po, pero North America for our own references. The Irish group believes that they now have a formula for restoring unity in a divided religious ambience. Naniniwala po sila na meron na silang formula ngayon. Now we got it. Now we got it. Restoring unity in a divided religious ambience. Where the scriptures speak, we speak. Where the scriptures are silent, we are silent. Now we got the formula for restoring unity in a divided religious ambience. So, noong 1809, sa kanilang excitement, 1 year after po na umalis po si Thomas Campbell sa Presbyterian Church, he left. After Thomas left the Presbyterian Church, they decided, the group na nagtitipon-tipon, they decided to call themselves the Christian Association of Washington. Now, baka may iniisip kayong ibang pangalan ng church. Hindi po yun ang pangalan nila. Ang kanila pong pangalan sa pagbubuo at pangunguna ni Thomas Campbell, actually wala pa po ang Restoration Movement. Movement, ano po? Movement, hindi po church. Hindi po Restoration Movement churches. Ang simula po nang umalis po sila after 1 year sa Presbyterian, bumuo po sila ng the Christian Association of Washington. Not even a church. Not even a church. Now, let me give you an observation. In less than a month, after organizing po the Christian Association, underline the word association, hindi po church kasi. After organizing the Christian Association of Washington, Thomas Campbell wrote another famous document na kilalang-kilala po sa Restoration Movement, Stone Campbell Movement. None other than the Declaration and Address. Now, ang sabi nga po ni James North sa kanyang aklat ay ganito. If more people followed Campbell's insights today, most troubles among churches would disappear. Sinasabi ni James North na kung sinusundan lamang talaga ng maraming mga iglesia o ng lahat ng mga iglesia, ang mga sinabi, dineklara, isinulat at dinevelop ni Thomas Campbell na Declaration na Address, maraming problema ng pagkakabahabahagi sa iglesia ay mawawala. Parang nararamdaman ko po na marami sa inyo ang naintriga na maalaman ano kaya ang nilalaman ng Declaration and Address. Huwag po kayong mag-alala, isa po sa mga series natin sa Restoration Movement 201, pag-uusapan natin ang Declaration and Address, pati po yung kay Barton W. Stone na The Last Will and Testament of the Springfield Presbytery at iba po pong mga documents, pero hold on po. Hindi pa ngayon. So makikita po talaga natin na in this series, tinatawag po nating Restoration Movement 201, nakikita po natin kung papaano patungo sa isang malaking movement. Wala pa po sila, hindi pa po sila magkakasama, hindi pa po sila nakikita-kita, halos nagkakabalitaan. Pero kagaya ng nabanggit ko nga po nung last time, Barton W. Stone met or Alexander Campbell
fast forward po, no, wala pa tayo kay Alexander Campbell, visited Pardon W. Stone sa Kentucky noong 1824. May gano'n na pong mga initial na pagkikita. Pero wala pa po ang movement. Ang narito pa lamang po ay ang unang binuo po ng mga Irish neighbors ni Thomas Campbell sa Washington ay the Christian Association. Underline the word association para mabura yung pangalan na, meron ng pangalan noon na ganito. The Christian Association of Washington. It is too early na magkaroon po ng pangalang iniisip ninyo sa panahon ng mga 1808 or 1809. And so, sa susunod pong mga panahon, kagaya nga po ng aking sinasabi sa inyo, ating hihimayin naman at pag-aaralan yung ilang mga important documents ng Restoration Movement. Kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo na declaration and address na kung alam lamang sana ng marami ng mga iglesia, marami mga churches at problema ng mga churches ang magdi-disappear. Mga kamag-aral, ganito sila noon at ganito ang nakikita natin na pagnanais nilang magkaisa. Nakita natin yung frustration nila. Itutuloy po ba natin ang mga ganoong mga frustration? Kung nagkaroon po ng pagpapatuloy na pagpapasa ng mga dibisyon from one generation to another generation, mga kamag-aaral, pagpapatuloy po ba natin ang pagkakabahabahagi, ang pagkakampi-kampi, na kagaya nga po ng sinabi ni James North na aking binasa sa inyo kanina na para bang halos lahat na lamang ng mga bagay ay ating pagtatalo-talunan at pag-uusapan na doon na lang mauuwi lagi ang ating pag-uusap. Anong pagkakaiba mo sa pagkakaiba ko? Paniniwala mo sa paniniwala ko. Na kung hindi tayo pareho, ay diyan ka at dito kami. Napagod po sila ng mga panahon na yon at nagplano na magkaroon ng resolusyon ang kanilang mga dibisyon. Nagplano po, papunta po tayo doon. Ang tanong, ganun sila noon. May problema, nagkaroon ng resolusyon at nagplano ng resolusyon. Tanong mga kamag-aaral, paano tayo ngayon? Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na matiyagang pakikipag-aralan at pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan sa Restoration Movement 201, the Stone Campbell Movement. At umaasa po ako na nakikita po niyo ang larawan na marahil ay pinanggalingan niyo o naranasan niyo sa panahon ito at sa dakong huli makita natin ang mga solusyon na iniangkop ng mga founding fathers na ito upang matuloy ang nais ng ating Panginoon na maraming mga tao ang maging tagasunod niya at maniwala sa Kanya. By this shall all men know that you are my disciples if you love one another. Atin pong patuloy na ibinibigay ang papuri sa Diyos at nagpapasalamat po sa inyong lahat at sa ating maniwala team sa kailang patuloy na pagsuporta po at pagtulong upang magkaroon tayo ng ganitong avenue to teach. Muli po, Jonathan Orellasa, hanggang sa muli.